Good morning po sa inyong lahat. 19 days. 19 days na lang Pasko na. Hindi ko alam kung tayong mga matatanda ay meron pa rin puso ng batang na-excite sa atin. No? Alam nyo, ang araw na ito ay napakalaga para sa mga bata. At tayong lahat ay minsang naging bata. December 6, kapistahan po ngayon ng isang santo na pinaghanguan ng isang sikat na Christmas character. Santa Claus. Ang mamang may balbas na puti na nakapula. Kanino hinango ang karakter na ito? Sa isang obispong santo na ang pangalay San Nicolas. Siya po ay tunay na tao. At yung pagiging mapagbigay ni Santa Claus, doon hinango sa kanya. Sapagkat si San Nicolas ay hindi lamang lumaban sa mga nagpasimula ng tinatawag na Arianism, isang maling pananampalataya. Ano yung Arianism? Ito'y paniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang. Nilabanan sila ni San Nicolas. Pero hindi lamang siya magaling sa debate. Hindi lamang siya magaling sa pagsasalita. Sapagkat si San Nicolas na obispo ay nakilala sa kanyang pagiging mapagkawang gawa. Kaya yung mga kwento tungkol kay Santa Claus, galing yun, inspired by Saint Nicholas. Dalawang bagay. Una, si San Nicolas, ayon sa kwento, mahilig maglagay ng mga barya sa sapatos ng mahihirap na tao. Kaya doon kinuha yung paniniwalang si Santa Claus naglalagay ng regalo sa mga medyas. Mapagkawang gawa. Yung kantang, you better watch out, you better not cry. Kung titignan natin sa ating Kristiyanong pananampalataya, yung panawagang wag na kayong malungkot. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-asa. Hindi si Santa Claus ang darating na pinaghahandaan natin, kundi ang Panginoong tagapagligtas natin. Sapagkat si Kristo ang sabi ng unang pagbasa, ang siyang papawi sa bawat luha ng mga tao. Papawiin niya ang pagod, ang gutom, ang hirap ng mga tao. Pero paano ginawa ni Kristo yon? Nang siya ay nagkatawang tao. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paano pinawi ni Kristo ang lungkot, ang gutom, ang takot ng mga tao. Hindi sa mga pangakong paasa lang. Hindi sa matatamis na salita lang. Hindi sa magagandang ideya lang na hanggang dito lang. At hindi naman nararamdaman. At hindi naman nararanasan. Sapagkat katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, pinawi ni Kristo ang gutom, ang pagod, ang luha, ang paghihirap ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinatawad ang mga nagkasala. Pinakain ang mga nagugutom. Alam mo ninyo, yung ating feeding program na iThursday dito sa Quiapo, tuwing Huwebes ng umaga, nagugulat yung mga kaibigan ko pag tinatanong nila, ilan ang pinapakain nyo? Nung Marso, nagsimula tayo, 63. Ngayon, laging 400 plus na ang ating mga pinapakain. May mga nagtatanong, hala, paano yan? Dumadami na. Pwede ba? Huwag mong gawing problema ang mga taong natutulungan mo. Huwag mong gawing problema ang dumaraming pagkakataon na binibigay ng Diyos sa iyo. Kaya ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Panginoon, ang dami nito. Saan tayo kukuha ng tinapay na ipapakain sa kanila para magkasya sa kanila? God will provide. Binigay ng Diyos ang kailangan ng tao. Pero anong sabi sa ating bandang huling bahagi ng Ebanghelyo?
Iniabot niya ito sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Maliwanag. Ibinigay niya sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Huwag kang sakim. Huwag kang gahaman. Huwag kang madamot. You are blessed to become a blessing. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, yung simpleng kantang pamasko, kaya huwag kang madamot para bigyan ka ni Santa Claus. Hindi si Santa Claus ang bida ng Pasko, si Kristo. Sapagkat ang ibibigay ni Kristo, hindi lang kaligayahan mo sa mundo, kundi ang kaligtasan ng buhay mo. Araw-araw, naghahanda tayo. Araw-araw, nagbibigay tayo. At huwag nating kalilimutan, araw-araw, binibigyan tayo. You are blessed to become a blessing. Amen.